Team na Nazareno ngayong araw. Pero taon-taon, hindi rin maiwasang ilang aksidente dahil sa tulakan at baliyahan para maabot ang tali na humihila sa andas ng Poong Nazareno. Ang iba pa nga nagresulta pa sa pagkamatay ng mga deboto. May pananagutan ba ang organizer ng prosesyon para dito? Yan ang aalamin natin kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Lynn. Siyempre, masayang araw sa Quiapo sa lahat. Yes. Diba? Punong-puno na talaga. Pero, Attorney, masisisi ba ang organizer kung magkagulo sa posisyon ng Itim na Nazareno? Well, sa opinion ko, medyo parang caveat emptor lang yan, di ba? Parang buyer beware sa ganitong pagkakataon sa mga nagpuprosesyon, beware kayo. Taon-taon, nakikita naman natin ang dagsa-dagsang taong nagpupunta sa prosesyon ng Nazareno at hindi naman nagkukulang sa balita tungkol sa mga dangers sa safety at buhay ng mga tao. So to a certain extent, masasabi natin na kung despite the dangers na nakikita natin ay lulusob pa rin kayo at makikisali, masasabi natin na nag-a-assume na kayo ng risk. Alam niyo naman kung ano yung mga peligro nag-iintay, pero pikit mata niyo pa rin linalagay yung mga sarili niyo sa kung anumang peligro. Pero hindi natin sinasabi na wala na talagang liabilidad o responsibilidad ng mga organizers o hindi na dapat gumawa pa ng precautionary measures sa mga ito. Of course, kahit papano may obligasyon at responsibilidad din sila na gawin ang lahat na makakaya nila na pangalagaan ng mga tao na pupunta dito sa abot-kaya na kanilang, because there are things that you can foresee. That's true. And to the extent na you can foresee, dapat ma-anticipate kung anong dapat gawin, kung anong maaaring gawin. So, nabalitaan nga natin yung mga pagde-deploy ng mga pulis, paglalagay ng mga ambulansya, mga pulis, at yung mga hindi kung sino-sino lang pwedeng maghatak dun sa karosa, etc. At kung ano pang ibang mga security measures. But short of stopping the procession altogether, di ba? Yun na lang siguro kung ayaw mong walang masaktan, walang mangyari, yun na lang siguro yung maaaring gawin. Pero hindi pa rin namin talaga natin makokontrol ang lahat ng pangyayari. So, yung mga hinihimata, yung mga nagko-complain na pickpocket kayo, hindi mo naman masasabing pwede mo pang i-prevent yan, di ba? You can try, but you cannot. So, nasa taong pupunta na ang sariling lookout nila, kumbaga. That's true. Pero may liability ba yung organizer? Well, of course, depende sa sitwasyon. Halimbawa, may bukas na manhole at lumusot yung tao. Yun, na nangyari na diba? yan. Nangyari na yan before, ha? Oo. Whether or not may precision, obligasyon naman talaga ng pamahalaan na may control at supervision na walang ganyang klaseng manhole na nawala, di ba? Or yung kunwari gumawa silang isang entablado or stage na mahina ang pagkagawa at nagkaroon ng aksidente at may nasaktan, sa ganyang klaseng negligence o pagpabaya, meron ganong liabilidad. Pero kung lasing ka at hinamatay ka at naapakan ka ng mga tao, di ba? Baka kasalanan na yun ng taong lasing. O yung may sakit sa puso na alam naman niyang napakaraming tao at mainit, magulo, yung mga ganyan ba, pumunta pa rin. O kung meron namang polis na humaharang sa inyo para hindi kayo masagasaan, pero nagpilit pa rin kayo, of course, you assume the risk. Kasalanan nyo yan at kung ano man ang mangyari sa inyo. Okay, so Attorney, anong mapapayo natin sa mga deboto ng Itim na Nazareno? Well, of course, wag na magpunta kung may karamdaman kayo o mahina ang katawan ninyo at wag na magdala ng mga bata. Ayun, kanina meron tayo nakita mga bata, Attorney, uwi nyo na. Wag na, iuwi na. Siguro, mas pagpapalain kayo ng Diyos. Kung alam niya na kayo ay ang responsibilidad nyo ay yung mga anak ninyo, di ba? Huwag makipag-away, kaya nga kayo nandun, di ba, for world peace. And of course, huwag magdala ng mga armas, mga patale, mga balisong, tsako, di ba, mga granada, mga mortar. Dahil bawal po yan sa ilalim ng batas natin, whether may mangyari man o wala. Di ba? May precision man o wala. Yung mere carrying of a firearm or a dangerous weapon like that, may penalty po na hanggang 1 taon at may fine na pera or both. Kaya, whether may precision o wala, dapat natin tandaan, bawal po yan sa ilalim ng batas natin. Oo, napaka-importante ng araw na ito. Talagang pupunta mga tao dyan because of their devotion, di ba? Sa Itim na Nazareno. Hindi sana huwag po kayo manggulo talaga. Oo, and siguro kasi gusto nila ipakita na the greater efforts you exert, baka mas di ba? Mas maganda yung pasok sa inyo. Parang panliligaw daw yan. Yung mas nag-exert ka ng effort, baka mas pagpalain ka at mabigyan ka ng matamis na oo. Kaya.
Kaya devote. Marami talaga siya devotee kasi marami talaga nagkakatotoo yung mga dasal nila na nag-grant, di ba? Kaya naman padami ng padami, bawat taon dumadagdag ang mga milyon na Oo, dumadating. ngayon 9 million na. Plus yan, I'm sure. Ayan, sana marami po kayong napulot na impormasyon legal sa ating diskusyon today. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat din. Thank you. Lynching. Biro talaga. Uy, pero taon-taon nga, malaking kaganapan na rito sa Pilipinas ang pista ng itim na Nazareno na ating pinagdiriwang tuwing ika-9 ng Enero. Pero saan nga ba nagsimula ang makulay at matibay na tradisyon na ito? Ito po panoorin natin ang kasaysayan ng pagdating ng Poong Nazareno sa buhay ng lahing Pilipino. Ang imahe ng itim na puon ng Nazareno ay dumating sa bansa noong taong 1607. Sakay ito ng isang barko mula Mexico kasama ang isang paring Kastila. Ayon sa kasaysayan, nagkaroon daw ng sunog sa nasabing barko kung kaya naging itim ang kulay nito. Ganito man ang sinapit ng puon ay inalagaan pa rin ito ng mga sinaunang Katoliko. Taong 1787 ay inilagak na ito sa simbahan ng Quiapo. Ito rin ang taon na nagsimula ang debosyon sa itim na Nazareno. Ayon sa matatandang kwento, nagsimula raw makaranas na milagro ang sino mang makahahawak umano sa Nazareno. Kaya naman sa kasalukuyan, ganun na lamang ang debosyon ng maraming Katoliko sa itim na Nazareno ng Quiapo. At tuwing ika-9 na araw ng Enero ay ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na poon. Ayon kay Father Fernando, ang itim na poong Nazareno ay imahe ni Jesucristo. Siya ang dinadakila tuwing araw ng pista sa Quiapo. Talaga na ang poong Jesus Nazareno ay nagpasa ng krus para sa atin. Pinasa niya ang krus ng buong mundo. Ng lahat ng tao sa lahat ng panahon, napakabigat noon. Sa nasabing selebrasyon, pinaka-importanteng bahagi nito ang misa dahil dito raw mas makatatanggap ng biyaya ang mga deboto dahil sa mensahe ng magandang balita at komunyon. Ikalawang prosesyon kung saan ililibot ang mahal na poon mula sa simbahan ng Quiapo hanggang Quirino Grandstand. Sa paglibot daw ng imahe ay naipapaalala raw nito ang pagmamahal ni Jesucristo sa sangkatauhan. Parada ang ating poong Jesus Nazareno para makita naman ng mga tao na dadaanan. Yan ang sinasamba ng Nazareno. Hindi yung imahe kundi yung Nazareno na noon nagpasa ng krus. Bahagi rin ng kapistahan ng tradisyonal na pagsama sa alon o ang mahabang parada ng poon. Paniwala ng mga deboto kung mapapabilang daw sa nasabing pila ay di umano'y pagpapalain pati ang iyong pamilya sa buong taon. Kaya naman itong si Romy na kabilang sa organizer ng prosesyon ay noong Biyernes pa abalang-abala para sa nasabing kapistahan. Yung lubid, yung pingga, yung andas na gagamitin, yung karosa, nakahanda na yun. Pati yung mga mamamasan na kung saan, dineployed na namin kung saan sila pupwesto pagdating ng kapistahan. Ayos na rin daw ang andas o ang karo na paglalagakan ng poong Nazareno. Kaya naman malaki ang kanyang tiwala na magiging maayos ang prosesyon sa araw ng pista. Pero may paalala siya sa mga kapwa niya mamamanata ngayong taon. Paglakad po ng prosesyon, yung mga may sakit sa puso, yung may mahihina ang pangangatawan, huwag nyo na ipilit yung sarili nyo, baka madisgrasya lang kayo. Ang pista ng itim na poong Nazareno ng Quiapo ay tunay na isang makulay at banal na gampanin para sa maraming debotong Katoliko. At sa humigit kumulang 8 milyong tao na inaasahang mamamanata ngayong araw, naway magunita ito ng taimtim at may kapayapaan. Ang mga unang balita sa umagang ito. Puwersa ng pulisya sa Metro Manila isinilalim na sa pinakamataas na alerto kasunod ng pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino na may banta ng terorismo sa pista ng Nazareno. Sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno,